guys, kahapon ang lakas ng alon. Ayun yung buhangin dito na tumatay. Halos maabot yung mga bangka. Ayun, hanggang doon yung alon sa may bangka. Kasi ngayon nagkalma-kalma ng konti. At sigurado medyo malabo to yung dagat. Oras natin is 5:26. Tama to. Kaya tara, samahan niyo kong muli ngayong umagang ito sa ating palaging ginagawa. Let's go! Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At dito nga guys, malakas pa talaga yung alon dito sa Dalampasigan. Pero okay lang yan, dito lang yan sa mababaw. Pagdating natin sa malalim, okay na doon. Wow! At medyo natagalan tayo dito. Since umantay tayo ng maliit na alon. Alod muna tayo ng spirigan para along the way, makikita man tayo ng isda, ready na to spear it. At pagkarating nga natin sa spot, eto nakita ko itong mga dalagang bukid nandito sa taas. So parang may kinakatakutan sila sa ilalim. Kaya dito na tayo nag-unang dive. At eto sana yung unang isda natin ngayong araw na ito. What's this? At pagkapwesto ko dito, nakita ko agad sa unahan natin, nandito yung mga batpis or yung mga ilak. At paglingon ko ulit sa kanan ko, may napakalapit na palang mamsa sa atin. Ngunit sadyang mabilis yung kilos niya kaya hindi natin naabutan ng pana. Sayang, napakalaki na sana yon. Around 10 kilograms siguro yon pag nahuli natin. Wow! Pero okay lang yan, ganun talaga. Yung mga pagkakataon talagang ganun. Hindi mo namamalayan, nasa likod na pala yung isda. Nagantay-antay pa ako dito. Nagbabakasakaling bumalik yung mamsa. Kaso hindi na talaga nagpakita. Kaya angat na lang muna tayo. Dito guys, nag-abante lang ako ng konti sa nakitaan natin ng GT. Shoutout nga pala kay Jasper Fishing TV, Tamayo Family, Bea Lopez, Boyet Villacorte, Danilo Adalim, Chad's Friends Adalim, Rapi Bantilan, Rowan Quinones, Beds Labestra, Tirariray Family, Al Melendres, Nexon Edson, De La Cruz Family, Murada Family, at sa Disolog Family, Kilabong, LB, Laika, La Army, Rian, Tresya, Roque, Bebe, and Edna Disolog. Maraming salamat po sa inyong lahat. At dito guys, nakita ko ulit yung grupo ng batfish saka mga ilak. Ngunit sadyang mailap, ayaw lumapit sa atin. At hindi na natin dito nakita yung mamsa na nakita natin sa unang dive natin.
Nag-antay-antay pa tayo dito, kaso nga lang mas lalong lumayo yung mga batfish at mga ilak, kaya angat na lang muna tayo. At dito guys, sa pangatlong dive natin, medyo malayo na to sa nakitaan natin ng GT. Since medyo malakas yung agos, kaya nagpatangay na lang ako. At eto na yung naging unang isda natin ngayong araw na ito. Kung mapapansin nyo guys, wala dito yung mga bait, yung mga dalagang bukid. Since yun palagi yung tinitingnan natin pag nagda-dive tayo. Kalingon ko sa kaliwa, eto may palapit ka agad sa atin na kanlay. Kaya pagka-close natin ang gap, tinira na natin to. Napakaganda yung tama. Kung mapapansin nyo guys, yung gumalaw na isda doon, isang grouper yon, hindi lang natin napansin. Mas malaki sana dito sa kanlay na napana natin. Pero at the same time, okay lang yan. Ganun talaga sa pamamana. Minsan hindi mo mapansin yung ibang isda. Since ang galing nilang mag-camouflage. Ito yung unang isda natin ngayong araw na ito. Isang Maori Seabirds. 3 kg on scale. Ayos na rin to. At dito guys, pagkatapos ko mag-load ng spear gun, dito lang malapit lang sa napanaan natin ng kanlay. Dito may nakita ako sa ibabaw ng bato na isang kanlay din. Kaya sinisiran ko agad to. Etong isdang to is napakaamo. Kaya hindi ko na to inambos. Pagbaba natin at pagka-close ng gap, tinira na natin to. Baka tirahin pa ng iba. At buti lang, napaka-curious na isda. Hindi ka agad umalis, kaya nagandahan natin ang tama. At eto yung naging pangalawang isda natin. Isang kanlay ulit. Eto medyo maliit ito kaysa dun sa nauna nating nahuli. Eto is nasa 2 kg on scale lang. Wow. Pero goods na rin to. Malaki na rin to itong ganitong size. At sama muna natin to sa unang nahuli natin. Okay na rin yung huli natin. Nakadalawa ng kanlay tayo. Halos 5 kilo na rin itong dalawa. Woo! Dalawang oras pa ang nakalipas. Eto, along the way na tayo pauwi. At dito may nakita ulit akong isang sweet lips. Panapsapan kung tawagin dito sa amin. Pero hindi ito yung normal na yung oriented sweet lips. Ito naman yung black. At etong ganitong sweet lips is maamo kaysa dun sa dilaw. At napakaganda ulit yung pagkatama natin dito sa isdang ito. At eto yung pantatlong isda natin ngayong araw na ito. At eto na rin yung last na isda na nahuli natin ngayong araw na ito. Halos nag-dive pa naman ako, halos 1 oras pa akong nag-dive, kaso wala na talagang nagpakita, kaya umuwi na lang ako. At least goods na rin yung mga huli natin. Nakadalawang good size tayo na kanlay, saka isang sweet lips. Okay na rin to. May pangbenta na tayo na dalawa.
Yung isa iulam na lang namin since matagal din kaming hindi nakakatakim din ng isda. Madalang talaga yung huli ngayon ng isda. Hindi gaya ng mga nakaraang buwan natin na tuloy-tuloy yung magagandang huli natin. Ngayon halos isang buwan na tayong walang malalaking huli gaya ng mamsa or mga dugtot. Alright guys, nandito na tayo sa bahay tapos benta natin itong isda. So kiluhin natin. Ito munang maliit na kanlay. Mga 2 kilo siguro to. Ayun, sakto nga. 2 kilo. Benta natin to ng 200 per kilo. Itong malaki, timbangin natin itong malaki. Ito mga 3 kilo to siguro. Wala, hindi umabot. 2.7. 2.7. Itong sweet lips. Ito, ibangin natin to. Mga 1 kilo to. 1/4. 1.3. Nakailan tayo? 2. Halos naka 5 kilo tayo. Ay naka 6. Wow! Okay na rin. Binta natin tong 2. Itong 2. Ito. Pang ulam na lang namin to. Ngayon, ulamin. Napakasarap na sweet lips to. Right. Since may nakausap na akong bibili niya daw yung isda, tignan natin sa bahay nila. Binenta natin yung 2 kanlay. Halos 5 kilo din yung 2. I-times natin sa 200. Goods na rin. May 1,000 tayo na kita ngayong araw na ito. So maraming salamat nga pala sa walang sawang sumusuporta sa munting channel natin. Mga subscriber natin dyan, sa mga commenters natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating episode. God bless you all po. Maraming salamat po. Kanlay. Pero kailan mo sa? Sa lemaw.